Paborito mo ba ang pili nut o nakatikim ka na ba nito? Kilalang kilala ang pili na galing sa Bicol. Pero alam mo ba na ang dagta ng pili tree ay isa sa mga mamahaling essential oil na ginagawang pabango, ang Manila Elemi. Bukod sa dagta, maaari din pala tayong makakuha ng mamahaling premium pili oil. Ma'am, ito is yung 250 ml, magkano? Nag-run siya ng nasa 900. 900 pesos? May possibility pa siyang tumaas. Depende sa seasonal ng ano natin, harvesting. Grabe. ML lang po yung ganoon. 250 ml. Yes. At ang isang litro, so magkano na yun? I-compute natin. It depends. So, i-multiply natin siya into times 4. So, kayo na mag-compute. Ayoko lang mag-isip. At mas marami pa daw itong health benefits sa taas ng antioxidants na maikukumpara sa olive oil. Compare siya sa olive oil, mas mataas yung antioxidant na nakukuha compare sa olive oil. Pwede palang makuhaan ng langis ang mga sapal nito at ang pili nut ay mamahaling premium oil na ginagamit sa cosmetic industry sa paggawa ng mga langis, sa paggawa ng mga lotion, sabon, serum at iba pang skincare products. Dahil sa new siya, so sobrang daming pwedeng i-explore dahil yung aroma niya is really relaxing kasi alam mo naman yung pili pag inamoy mo siya, di ba? Parang feelings mo nare-relax na kagad sa sobrang bango ng ng aroma. Ngayong episode, makikilala natin si Rose, isang dating OFW na nagbalik sa kanyang bayan para makuha ang pili oil na ginagamit niya sa paggawa ng kanyang mga beauty skincare products. Pinag-aralan niya pa sa Europa ang pagpaproseso ng ating pili nuts at ngayon may sariling brand. My brand name is called Dagta, Natural Skincare and Soap. From the essential oil is Dagta, and from this truck is already Dagta. When you press it, it's called Dagta. Very Filipino yung name, kaya nagustuhan ko. Unique talaga siya, walang katulad. Sinamahan din natin siyang magbalik sa kanyang bayan sa Bicol, sa Sorsogon, para makapag-harvest ng mga pili nuts. At pinuntahan na rin ang kanilang 4 hectares na pili farm. Yan ma'am, so gaano kalawak ang inyong plantasyon? 4 hectares. Bakit po ba ma'am na-considered nyo rin na gamitin yung term na tree of life ang ating pili nut? Kasi representing the Bicol, number 1, di ba? Kasi yun talaga yung, kilala yung Bicol actually, with the pili. Napakahirap pala nitong mai-harvest at halos buwis-buhay sa pag-akyat bago natin ma-harvest at mai-process o mailuto ang ating mga pili nuts. Ayan na. Matapos mai-harvest, pinuntahan din natin ang kanyang laboratorio sa kanilang tahanan sa Alfonso, Cavite. Siyempre from Bicol, dumating tayo dito ngayon. Saan tayong bayan ngayon, ma'am? Nasa Alfonso, Tagaytay. Ayan, so nandito po tayo sa very, mag-house rebuild ba tayo? Ipapakita ba natin kung gaano kaganda ang processing area ni ma'am? Para maipakita kung paano ba ginagawa itong natural skincare products tulad ng pili soap, serum, na talagang mapapag-glow up ka. Yeah, papakita natin. Kung gaano kalaki yung soap. Gusto nyo yung ganitong sabong kalaki? I-rub mo siya, Yeah. Sinong mag-aakala na mamahalin pala ang dagta ng ating pili trees? Gayon din ang mga premium oil na galing sa pili nuts. Siyempre, mayroon akong mission to help the people into the small town. Kasi, nakita ko nang maliit pa ako, mahirap yung buhay. At sa hinahayaan lang yung produkto na mabulok na lang dyan. Kasi ang kilala lang sa probinsya namin is yung coconut. So, yung pili, marami kaming pili,
Pero yung pili na yun is pang ano lang, pasalubong lang pag may umuuwi. So hindi siya hindi nakikita yung value ng mga tao. Kasi yung mission ko talaga is para maipakilala sa kanila ng maayos kung paano nila aalagaan at na mayroon opportunity sa produktong mayroon sila. Job opportunity and to make this industry sustainable para hindi lang naman ako yung mag-strive, yung mga new generation pa. Siyempre, hindi naman tayo lifetime na OFW kasi siyempre, foreigner tayo, tumatanda din naman tayo. Minsan, hindi natin inaasahan na may mga surprises sa life natin na kagaya ng nagkasakit, ganyan, tapos hindi ka makabalik sa iyong pagiging OFW. So, I think, sa lahat ng mga nag-iisip to come back to the Philippines, so, balikan natin kung ano yung mga karanasan nyo, ano yung meron kayo sa probinsya nyo, ano yung meron kayo sa mga inuuwian nyo, at i-develop natin yun. Proper planning, unti-unti, kahit mabagal, basta sigurado, okay lang yun. Guide, kailangan natin, kapag inumpisahan natin, andun dapat yung commitment. Hindi natin siya pwedeng pabayaan na lang. So, kapag inumpisahan natin, isa puso talaga natin yun, na tatapusin natin yun, at kung gusto natin makatulong din sa iba is mas okay. Don't forget to like and subscribe. Welcome back po sa Agri ngayong episode. Talaga namang dumayo tayo for the first time dito sa Bicol para puntahan ang plantasyon ni Ma'am Rose. At ang ating plantasyon dito, kitang-kita naman integrated farming, pero ang main crop talaga na gustong pasikatin, payamanin ay ang ating pili trees. My name is Mary Rose Borabon Marapia. Andito tayo ngayon sa Alfonso, Cavite, malapit sa Tagaytay. At andito yung aking production ng aking skincare. Nasa Bicol naman yung aking farm na ipapakita namin sa inyo. Lumaki ako sa Saknangan, Pilar, Sorsogon. Sakop ng Sorsogon. So, Bicolana, isang Bicolana. Uragon. Magay na Aldao sa Indogabos. Sana manood kayo. My business is focused on natural skincare. Okay, so it's a quality product producing and focus on pili product. I choose that natural kasi syempre gusto natin na maging healthy yung inside out ng skin natin and then yung health natin. Yung pili, very unique siya. Tayo pa lang yung nagpo-produce from Manila Ilimi. We have now a pili pulp oil which is extracted from the pulp. Maganda yung weather natin para doon at very organically grow talaga siya. Compare siya sa olive oil, mas mataas yung antioxidant na nakukuha compare sa olive oil. Pagdating naman sa quality, mas best quality, pwede mo siyang gamitin for the food and the skincare. Mataas siya sa oleic acid and linoleic acid and very fast absorbing. Yung halos na lahat yata ng nutrients na kailangan natin is ando na. Pagdating naman sa cooking, meron siyang butter at pwede mo siyang ma-equivalent as a vegan butter. Pwede mo siyang pang-spread, pwede mo siyang pang-cooking, pang-stir-fried. At yung aroma niya is very nutty and really good. Very nice actually. Talagang maa-amaze ka kapag na-try mo siya. Very good naman siya for the salad dressing, dipping for the bread. Dahil sa new siya, so sobrang daming pwedeng i-explore dahil yung aroma niya is really relaxing kasi pag alam mo naman yung pili pag inamoy mo siya, 'di ba? Parang feelings mo nare-relax na kagad sa sobrang bango ng niya, ng aroma. Ang daming pwedeng i-explore pagdating sa uses ng ating produkto. Kaya siya naging premium kasi yung nutrients niya plus yung value is really unique dahil wala kang makikita kahit sa ibang bansa.
ma'am, so gaano kalawak ang inyong plantasyon? 4 hectares. Bakit po ba ma'am na-consider nyo rin na gamitin yung term na tree of life ang ating pili nut? Kasi representing the Bicol, number one, di ba? Kasi yun talaga yung, kilala yung Bicol actually, with the pili. So ito na yung tree of life ng mga Bicolano. At dahil lahat yan, no, sa ugat, sa trunk, sa balat ng bunga, dun sa mismong bunga niya, yung nut. From the nuts, lahat na. Lahat. In walang shell, itatapon. Wala. Kasi from the shell is pwede mong for cooking, firewood, ganyan. So, wala talagang waste. Naisip ko na magtanim nga ng pili kasi ang dami niyang possible na product. Aside from that, Philippines kasi bagyuhin. So, gusto ng pili binabagyo. Mas lalo siyang dumadami yung harvest natin kapag sinishake siya. And then, from the bark, is pwede kasi siyang furniture, number one. And number two is yung pili nut, ay yun yung traditionally na kinakain natin. Pero hindi alam ng karamihan is meron itong valuable na oil sa pulp naman. So, yung oil na yun is nanggagaling sa skin ng yung balat mismo ng pili. Doon natin siya ini-extract and then ang ganda ng quality ng oil na yun dahil napakataas siya sa antioxidants, sa nutrients, matagal yung shelf life niya. And then, panglaban sa pollution, stress, pag nilagay natin siya sa skincare. Ayan na. Action. Ako si Michael, nanunungkit ng pili nut. Matagal na, mga 12. Kamusta naman? Hindi ka ba natatakot sa pag-akyat? Hindi naman, yan ang hanap buhay dito. Mahirap sa paa, mangalay, sa katawan pa punta doon sa taas, saka sa dito masakit sa katawan. Pag marami ang harvest, marami rin ang kita. Pag mahina rin. Maganda nga yun kasi napamahal yung pili nut namin. Pag wala kaming pera, akyat kami agad ng pili. Punta sa kanila, siya na ang bibili. Sa amin, ganito, ito lagi ang income namin, pili nut. Sa school, panay laro kami doon. Ano kasi ang kapatid ko siya? Wala, mabait. Ganun din, hanggang matanda na, mabait pa rin. Matulungin pa. Mayroon, sana tuloy-tuloy pa rin yung negosyo. Pag munlad siya, kasama rin kami. Nabasag yan, mas mahal pa yan. Kailangan, mayroon siyang, ito. Sige, dyan ka lang, ma'am. Para siyang yung green, yung may pula na boy, pattern to na siya, ganito. Hanggang sa maging itim na. Yun ang pinaka-mature. Yun na yung ina-harvest natin. Pagkatapos natin i-harvest, 2 days, nakasoak yun into the water. Pwede din na i-manually balatan siya. Pinipress yun ng hydraulic press. So, yun yung medyo mechanical, medyo kailangan natin ng muscle doon. When it comes to the nuts naman, pwede din natin siyang i-press pang salad dressing, the best siya. Dipping sauce. So, yun yun. Paano naman pinipress yun? Ginagamitan naman natin siya ng machine. So, we have some small machine here. It's called press machine. Kaya, hindi siya madidestroy yung nutrients na nasa loob ng pili nuts. Bilangan na tayo. Nagsama din ako sa buhay. Sa ano yun, di ba? Sa Alfonso yun. Sa bayan mo. Oo, malapit yun dun sa amin. Maraming kaong, kuya. Oh, yan, oh. Dami, oh. Ito yung mga reject na siya. Yan. So, yung
mga ganitong kulay ang Yan na yung mature, yan na yung ready. ito yung kailangan natin. Oo. Pag inamoy mo pa lang, actually kahit di mo amoy lapit sa face mo, sa nose mo, yung aroma ng buong area, naaamoy mo na rin. Yes. Actually, pagdaan mo nga lang, parang amoy ko yun, familiar sa akin, di ba? Amoy pili na kaagad. Bango, mabango. Mararamdaman mo yung vibes ng talagang Bicol, tapos yung pili. Kahit pagdaan mo lang. Kasi kahit isang, lang nito, masagian mo lang yung dahon, amoy mo na kaagad. Kaya sobrang ganda ng aroma nito. Kabila naman. Aside from my farm, I focus on building my skincare brand. Skincare kagaya ng lotion, serum, liquid soap. Nagtuturo din pala ako ng soap making para may i-share ko din yung knowledge ko and then may open din yung opportunity to the others. My brand name is called Dagta, natural skincare and soap. From the essential oil is Dagta, and from this truck is already Dagta. When you press it, it's called Dagta. Very Filipino yung name, kaya nagustuhan ko. Unique talaga siya, walang katulad. Siguro pagdating sa innovation, kasi right now, ang traditional way na ginagamit talaga nun is gumagamit ng hydraulic press, which is very time consuming, tapos hindi natin nakukuha yung buong potential ng oil extraction. Ang pinaka-best doon is gumamit talaga ng mechanical machine. But right now, ang nahihirapan kami or siguro yung mga farmers sa Bicol region is to crack the pili nuts. Yun yung medyo mahirap kasi from the harvesting to cutting, isa-isa yun eh. Isa-isa mo kasing imamachite yun. So, yun yung medyo mahirap. So, siguro doon tayo mag-i-innovate din pagdating ng araw. Wala akong knowledge sa farming. Kasi sa mga bata pa kami, hindi kami nagpa-farm. Pero may lupa kami. And I just realized na sabi ko, bakit yung mga tao na may mga land is umaaris sa farming industry. Samantalang yung mga tao sa city is pupunta naman sila sa farming industry. So nakikita nila yung opportunity. So kaya pinasok ko yung farming ng pili kasi isa na rin siya sa retirement plan ko, number 1 siguro. And then aside from that, gusto ko kasing makilala yung produkto ng Pilipinas, yung kagandahan ng product natin. Nakakalimutan na ng karamihan sa atin kung anong meron tayo dito sa Pilipinas na something unique and we can be proud. Brazilian clay, purple. Bakit kailangan lagyan ng clay? Kasi nagbibigay siya ng good ladder sa soap. Nagbibigay siya ng structure. Bango. Yeah. Mga ilang bar of soap yan? 20. 2 kg at least. 20 bar 100 yung niya per. Okay, so I'm going to close this overnight. Overnight. Eto, tapos na. Yeah. Pre-made. I made it yesterday. Okay. Sure. Ayan. Push that only. Just push the... Yeah, just push it. Okay. Push it. Like giving birth. Oh, wow. Push. Push, push, push. Yun. Okay. Kasi as a private owner, so ginagawa ko lang lahat siya na ako lang talaga. Minsan is hindi mo makuha yung support na kailangan mo. So sana, yun, pagtuunan din ng pansin ng government natin din ito na i-develop. Kasi really something like a golden oil of the Philippines na napakagandang i-produce pagdating ng araw. Hindi lang ako, but kahit other brand, okay lang yun kasi malaki yung market natin. Si mother ko. Ito naman si Tia. Tia. Ano pangalan ni mother? Nili. Tapos, si Lili Mamay. Aremado de Rabon. Si Mamay Dilia.
11 kami, actually. Ang dami namin, no? Number 8 ako sa aming family. So, maaga akong naulila kasi yung father ko is namatay siya ng maaga. So, 9-10 years old pa lang is ako na yung nag-aalaga halos sa iba kong mga kapatid. So, nasanay ako na to look after myself. And siguro, para nahasa din siguro ako sa pagninegosyo doon pa lang kasi nasanay na ako, parang naging head na ako ng family. Lumaki ako sa tabing dagat actually kasi yung family ko is fisherman yung father ko, tapos yung mother ko is housewife naman. And yun, dati-dati is yung kagaya ng nasa probinsya kami is yung playground nga namin is talagang yung farm ng kung kani-kanino lang farm kasi syempre mga bata magukulit, namumulot kami ng pili pag may bagong harvest, lagi din kami andon, kumukuha ng bayabas, kung ano-ano. Nakatulong talaga yun ng malaki sa kagaya ko kasi nakita ko kung ano yung value. Yung lahat pala ng experience na yun ay babalik sa'yo. Bumalik ako sa probinsya kung saan ako lumaki, kahit dito na ako sa Cavite since ng year 2000. Mas pinili kong bumalik pa rin sa probinsya kasi para kahit papaano makatulong naman. Deliver ka na nga. Makaano na ako niyan ha? Makasuhan na ako niyan. So since na-establish ko yung brand ko, magti 3 years na rin, nag-start na rin akong bilhin yung mga pili nila. Kasi kung dati in-ignore lang, so ngayon, sabi ko sa kanila, i-deliver nyo sa bahay ko, babayaran ko yan. Nahab na nga talaga yung ko. And then, tuloy-tuloy pa rin yun. Hanggang sa ngayon, ang daming nag-deliver ng namin. So, natutuwa din yung mga taga doon sa amin kasi may another alternative silang pinagkakitaan. Hindi lang coconut, kundi pati na rin sa pili, nakita nila yung value. Nahiya. Baby ganda. Tawag Papa. Saan Papa? Saan si Papa? Oo, panawagan. Tumador na to, oh. May hawak na gin. Gaano niyo po katagal kakilala na si Ma'am Rose? Ay, matagal na po. Matagal na. Abot siya ng mga 10 taon. Ngisi. Oh, kaway. Kaway. Hello. Apir. Oh. Oh, palakpakan. Dikit kayo dalawa. Ito na pasok daw mo nito. Siyempre, mayroon akong mission to help the people into this small town. Kasi, nakita ko nang maliit pa ako, mahirap yung buhay. At sa hinahayaan lang yung produkto na mabulok na lang diyan. Kasi ang kilala lang sa probinsya namin is yung coconut. So, walang, yung pili, marami kaming pili, pero yung pili na yun is pasalubong lang pag may umuuwi. So, hindi siya hindi nakikita yung value ng mga tao. Kasi yung mission ko talaga is para maipakilala sa kanila ng maayos kung paano nila aalagaan at na mayroon opportunity sa produktong mayroon sila. Job opportunity and to make this industry sustainable para hindi lang naman ako yung mag-strive, yung mga new generation pa. The very big potential that meron tayo, napakaliit lang natin compare sa consumer.
yung consumer natin is hindi lang Pilipinas, kundi international. So, yung maaaring maging innovation niya, kasi pwede siya sa pharmaceuticals. So, dahil sa sobrang ganda ng quality ng yung nutrients ng pinoproduce ng pili oil, so mataas yung chance na mas maraming tumangkilik kagaya sa paggawa ng medicine, skincare, at sa cooking. So, yun yung sa ngayon, yun yung nakikita ko na maaaring supplyan natin pagdating ng araw. Kukulangin pa tayo. Actually, kahit ngayon, kulang tayo. Isa tong produkto natin na ikaka-proud. Lalo na kapag yung innovation nakuha natin ng mas maganda, pwede tayong makipag-compete sa ibang bansa. Meron din palang produkto yung Pilipinas na kahit maliit na bansa lang ay maraming source. Na dito lang talaga sa atin makikita. Aside from that, kaya ang ganda ng pili kasi mataas sa 'di ba? Bicol is a volcanic soil. Maganda talaga yung volcanic soil para sa pili. So, something very unique para sa mga Bicolano. Siyempre, hindi naman tayo lifetime na OFW kasi siyempre, foreigner tayo, tumatanda din naman tayo. Minsan, hindi natin inaasahan na may mga surprises sa life natin na kagaya ng nagkasakit, ganyan, tapos hindi ka makabalik sa iyong pagiging OFW. So, I think, sa lahat ng mga nag-iisip to come back to the Philippines, so, balikan natin kung ano yung mga karanasan nyo, ano yung meron kayo sa probinsya nyo, ano yung meron kayo sa mga inuuwian nyo, at i-develop natin yun. Proper planning, unti-unti, kahit mabagal, basta sigurado, okay lang yon. Guide, kailangan natin, kapag inumpisahan natin, andun dapat yung commitment. Hindi natin siya pwedeng pabayaan na lang. So, kapag inumpisahan natin, isa puso talaga natin yun, na tatapusin natin yun, at kung gusto natin makatulong din sa iba is mas okay. So isang innovation and isang best example of added value sa inyong farm. Meron kayong puno, meron kayong tanim na modern na rin ang pamamaraan. Gayun din, mas modern, scientific, mukhang scientist na dito talaga. May mentor siya sa farming, may mentor din siya when it comes to processing, at nag-aaral pa ata sa Europa. Yes. Graduated in Formula Botanica, organic skincare formulator, based in UK. Kaya naman, subukan niyo po ang mga sabon nila. At siyempre, maraming serum at marami pang produktong lalabas mula sa pili na ngayon ay tatawagin na nating Pilipinas. Yes. So, kaya pala siguro Pilipinas, pili, because ang ating pili ay nakatago lang dyan sa Bicol at ngayon kumakalat na sa buong Pilipinas na marami tayong magiging produkto. At yan ay dagdag totoong tatak Pinoy dahil dito lang talaga sa Pilipinas matatagpuan ang ating mga pili tree endemic, native to our own country, sa ating mahal na Pilipinas, mahal na produkto, kaya pili. Piliin nyo ang pili. Piliin nyo na ang Dagta products. Produktong dapat pagyamanin, napakaganda, native sa ating bansa. Paramihin natin ang mga puno na magkaroon ng sustainability at trabaho ang ating mga kababayan. Kaya agree ba kayo sa agree? Agree sa agree. Agree sa agree. Don't forget to like and subscribe.